nag-pray sa Panginoon, sabi ko, Lord, ano po ba ang gusto mong i-message ko sa iyong iglesia? At ayun po, binigyan nga po ako ng Panginoon ng kanyang mensahe. Dito po sa Hebrews 10, 24-25. At hindi po yun nagbago. Nung nagpe-pray ako sa Panginoon, ito yung talagang gusto niyang ipahatid sa bawat isa sa atin. Purihin ng Panginoon. Kayo po ay makitayo at atin pong basahin ang salita ng Panginoon sa Hebrews 10, 24 and 25. Sinasabi po dito, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Ating pong basahin sa Tagalog version, nahigit po nating maunawaan ang salita ng Panginoon. Sa 24, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. 25, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Tayo po ay manalangin sumandali. O dakilang Diyos na aming Ama, maraming salamat po sa iyong mga salita ngayong umagang ito. Nadalangin ko, O Diyos, ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Ako po, O Diyos, na iyong lingkod na magbabahagi ng iyong mensahe ngayong umaga, Panginoon. Tago mo po ako sa iyong banal na likuran at pagkalooban mo po ako ng katalinuhan at karunungan nagmumula sa iyo. Patuloy po namin hihingi ang pagkilos ng iyong banal na espiritu, ang iyong banal na presensya sa bawat isa sa amin sa iyong iglesia, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik ang mataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. Ang meaning po ng fellowship po sa dictionary, akin pong nakita, sinasabi po dito, meaning of fellowship, friendly association, especially with people who share one's interests, another, companionship, company, looking for the fellowship of friendly people, a community of interest, activity, feeling, or experience. Noon pa mang unang panahon, kung mababasa po natin sa Old Testament, chapter 2, verse 18, sinabi ng Panginoong Diyos na hindi mabuti sa tao ang nag-iisa. Kung kaya nilikha niya si Eva upang si Adan ay may makasama. Sa New Testament times naman po, ngayon sa panahon natin, New Testament, mababasa po natin sa Acts chapter 2, verse 42, na kung saan mayroong fellowship ang mga mananampalataya, nagsasama-sama. Yun ang kalooban ng ating Panginoon. Magkaroon po tayo ng fellowship bilang tagasunod po ng ating Panginoong Hesukristo. As a followers of our Lord Jesus Christ, why fellowship is important? Number 1 po, it gives us a picture of God. Siyempre po, tayo po, lahat po tayo na naririto, meron po tayong kanya-kanyang pagkatawag ang ating Panginoon. Meron pong mahusay mag-preach, mahusay kumanta. Kanya-kanya po ang pagkatawag sa atin. Mahusay manalangin para sa isa't isa. Hindi naman po pwede na lahat tayo mahusay mag-preach, yun lang ang gift natin. Lahat tayo mahusay mag-preach, hindi po pwedeng ganun. Ano kayo pong mangyayari sa iglesia ng Panginoon kung yun lang ang gift na ibinigay sa bawat isa sa atin?
Kaya po tayo, may kanya-kanya tayong gift. At tayo po ay nagkasama-sama dito sa fellowship para doon sa gift na yon ay larawan po tayo ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay sumasa atin. Ang right illustration po nito, parang pag gumawa ka po ng tinapay or cake, di ba po, merong mga ingredients. Pag gagawa ka ng masarap na cake or masarap na tinapay, may eggs, may salt, may asukal, may harina, may butter. At pag samasamahin nyo po yun, at napoproduce nyo yung masarap na cake or tinapay na gusto nyo Ganon din po yun dito sa fellowship ng Panginoon. Na nagkakasama-sama po tayo na magkakapatiran, meron tayong kanya-kanyang pagkatawag, at doon po sa bawat isa sa atin ay nandun po ang larawan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya po, ito ang mensahe ng Panginoon. Sabi ko, Lord, ano ba yung Ito ang kanyang mensahe pang patuloy na ma-remind tayo kung ano ba talaga yung fellowship. Dito po sa Romans 12:4-6, yung akmang verse po para dito, sinasabi po dito sa Romans 12:4-6, atin pong basahin. Just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function. 5. So in Christ we who are many form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts according to the grace given us. If a man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith. Yung nga po, bawat siya sa atin, may pagkatawag sa atin. Tayo pinagsama-sama, nandun ang larawan ng Panginoon sa atin. Kaya ulitin ko, napakahalaga talaga yung fellowship. Fellowship gives us a picture of God. Number 2 po, fellowship makes us stronger. Siyempre, pagka tayo po ay nagkasama-sama, nandun po yung support ng bawat isa. At doon po tayo nagiging malakas dahil nandyan yung ating mga kapatid para suportahan po tayo. Kaya, dito po, ang meaning nga po niya ay fellowship makes us stronger. Hindi mo masasabi na hindi ko kailangan mag-fellowship, kaya ko kahit hindi ako a-attend. Pero nais ng Panginoon, magkakasama-sama tayo para nandun yung lakas na masuportahan tayo ng mga kapatid, ng bawat isa. Kung anong lakas ng isa, makakamtan natin, at kung anong lakas natin, maisishare natin sa iba. Nandito po sa Matthew 18:19-20, basahin ko po ang angkop na verse dito. Again, truly I tell you that two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done. It will be done then by the Father in heaven. For where 2 or 3 gather in my name, there am I with them. Not only for tayo nananalangin. Siyempre, pag tayo nananalangin, 2 or 3 are gathered in my name. Di ba sabi ng Panginoon? Nandoon ang pagtugon ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Gayun din po, kapag tayo nagkasama-sama, ay tayo ay lumalakas. Kasi ang Diyos bawat isa sa atin. Kaya nais niya, talagang tayo ay nakakaroon, ma-attend tayo ng fellowship. Fellowship makes us stronger. Number 3 po. Why, as followers of our Lord Jesus Christ, napaka-importante ng fellowship. Fellowship provides encouragement. Tayo po, nga, meron tayong mga kanya-kanyang pagkatawag sa atin.
kailangan, nagkakapag-encourage din po tayo sa iba. Ang tanong ganito, nagiging encouragement ba tayo sa bawat isa? Sa atin lang pong pag-welcome, yung kailangan nating kamayan ng ating mga kapatid. Napaka-importante po na tayo po ay lumibot para kamayan natin ang ating mga kapatid. Hindi po yung, meron pong mga iba dyan na matagal nang ma-attend sa church, na hindi man lamang po kumilos or makipagkamay sa ating mga kapatiran. Ano bang dahilan? Buti sana kung pilay ka. Huwag mo na hintaying mapilay ka para makipag-ano ka sa ating mga kapatid. Kasi mahalaga yung nakapagbibigay tayo ng encouragement. Ano ba yung lumapit ka, kamayan mo yung kapatid na nandun ang ngiti mo. Bagamat ang bawat isa sa atin, hindi naman maikakaila, meron tayong mga pinagdaraanan. Pero hindi po yung dahilan para hindi ka man lang umalis yan sa upuan mo at kumabay ka sa mga kapatid natin. Hindi po yung dahilan, dahil lahat naman po tayo ay merong dinadala. Pero lagi mong tatandaan na ang Diyos ay sumasa atin. Maging encouragement ka sa kapatid. Alam niyo po na natatandaan ko, nung nabubuhay pa po ang ating mahal na Pastor Papa. Kapag ka po nagkamay yun, wala akong natatandaan na hindi siya pag nakipagkamay si Pastor, ganyan, kakamayan kanyan. Gaganon pa yun. Kaya, alimbawa, meron kang dinadalang mabigat nung araw na yun. Masasabi mo, wow, sapat na si Pastor para ako ay sumigla. Talagang kapag si Pastor kumamay, gaganon yan. Gaganon pa yun. May encourage ka talaga sa Kanya. Sana ganon ang nais ng Panginoon. Meron tayong Kanya mga dinadala, pero mag-encouragement ka. Yung kumamay ka man lang sa mga kapatid, ni ayaw mong umalis dyan sa upuan mo, nang tagal-tagal mo nang umaattend sa church. Isa pa po, hindi ko po alam pero ng Panginoon, yung mga cellphone dito, na di ba nandito tayo sa church para sumamba sa ating Panginoon? Hindi yung mag-cellphone tayo na mag-cellphone kung ano po yung ginagawa ninyo dito sa iglesia ng Panginoon. Nandito tayo para purihin siya, sambahin siya. Yun din po yung mga kumakain. Pwede naman pong kumain pagka may break. Pero tandaan ninyo, nandito tayo para purihin ang Panginoon, sambahin ang Panginoon. Igalang natin ang bahay-sambahan ng ating Panginoon. Ikaw ba ay nagiging encouragement sa mga kapatid? O ikaw yung, siyempre kahit hindi po kayo magsalita, may nakakakita. Una sa lahat ang Panginoon. Paalala sa atin ng Panginoon, be an encouragement to each one. Kasi nandito tayo para sambahin ng Panginoon, di ba? Hindi yung kung ano-anong ginagawa. Purihin ng ating Panginoon. Ito po ang tamang angkop po dito. Babasahin ko muli ang salita ng Diyos. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more you see the day approaching. Fellowship provides encouragement. Number 4 po. Fellowship reminds us we're not alone. Siyempre po, pag meron tayong fellowship, yung ganyan, kasi nagkakasharean tayo, kung ano man yung ating dinadala, napipil natin, hindi tayo nag-iisa. Kasi kapwa na bawat isa sa atin, sumasa atin ng Panginoon. May pagkakataon, pupunta tayo sa ibang lugar, maghahanap tayo ng
bahay-sambahan. Siyempre, pagka nandun na tayo, nagpupuri din sila sa Panginoon, nananambahan, hindi natin na-feel na tayo ay nag-iisa, kundi feel at home tayo. Kasi yung pinuntahan nating bahay-sambahan, sumasamba din sila sa Panginoon. Di po ba? Kaya napakahalaga kahit nasaan tayo. Siyempre, hindi maiiwasan minsan, umaalis tayo, nandun tayo sa ibang bansa. Ako din po, minsan pagka ako po umaalis, naghahanap po ako ng church. Uma-attend po ako kung saan ay sinasambang ating Panginoon. Kasi napi-feel at home ka eh. Kasi kapwa mo rin mananampalataya yung mga nandoon. Kaya napakahalaga po ng meron tayong fellowship. Ang akmang verse po dito, sinasabi sa 1 Corinthians 12:21. Akin pong babasahin. Sinasabi dito, "The eye cannot say to the hand, I don't need you. And the head cannot say to the feet, I don't need you." So, ang bawat isa, kailangan po natin ng isa't isa. Hindi po makapagsasabi yung bawat isa sa atin na hindi kita kailangan. Kundi kailangan po natin ang bawat isa. Fellowships reminds us we're not alone. Sa number 5 po, fellowships helps us grow. Opo, kapag ka po tayo may fellowship, tayo po ay nag-grow. Kaya napakahalaga din po na tayo ay dumadalo din po sa mga gawain, lalo na minsan nag-a-announce sa hapon, kailangan umattend tayo ng mga gawain. Doon po tayo nag-grow. Nag-grow tayo na dati tayo ay sensitive, balat sibuyas, konting ano lang, ngayon, nagtatampo na. Dati po tayo yung chismoso, chismosa, pero nag-grow na po tayo sa Panginoon, hindi na po. Kaya napakahalaga po ng may fellowship tayo. Kasi nag-share ng bawat isa, tayo po ay nag-grow. Di po ba? Kailangan po, tayo ay lumalago sa ating pananampalataya. Kaya napakahalaga ng fellowship. Ito po yung po ang paalala ng ating Panginoon. Ang angkop pong verse dito, akin pong babasahin sa 1 Corinthians 14:26. Sinasabi po, Thank you. 1 Corinthians 14:26, sinasabi po, "What then shall we say, brothers, when you come together, everyone has a hymn, or a word of instruction, a revelation, a tongue, or an interpretation? All of this must be done for the strengthening of the church." Ayun nga po, may mga kanya-kanyang gawain dito sa church, na kung saan ang bawat siya sa atin ay nag-grow po tayo. Kaya nga binanggit ko na kanina, napakahalaga ng pagdalo ng mga gawain. Kasi doon tayo nag-grow din. Pagsama-sama ng bawat isa bilang mananampalataya. Let us not neglect our meeting together, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Hebrews 25. As followers of our Lord Jesus Christ, fellowship is important because fellowship gives us a picture of God. Fellowship makes us stronger. Fellowship provides encouragement. Fellowship reminds us we're not alone. Fellowship helps us grow. To God be the glory and thanksgiving in Jesus' name.